Hello? Bungad nga ni Faye nang masagot nga ang tawag sa cellphone niya. Mula ito sa hindi rehistradong numero. Faye? Nanigas nga si Faye sa posisyon niya nang marinig ang boses mula sa kabilang linya. Halos 10 taon na nga ang lumipas pero kailanman hindi niya pa nakalimutan ang boses nito. Huwag mo munang patayin ang tawag. Kailangan kitang makausap. Nasa akin ang kambal mo. Napaawang ang bibig ni Faye sa sinabi nga nito at hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Anong ginawa mo sa mga anak ko? Bakit nasa iyo sila? Galit na sambit nga ni Faye. Hello, Mommy. Nakita na po namin si Daddy. Umuwi ka na, Mommy. Hindi mo na po kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Naikuyom nga naman ni Faye ang kamaon niya sa galit sa lalaking kausap nga niya kanina na si Ivan, ang ex-boyfriend niya 10 years ago. Nasaan ang lola niyo? Bakit kayo napunta sa lalaking yan? Uwi agad ako dyan. Seryosong sabi nga ni Faye. Pag-uwi mo na lang ako magpapaliwanag. Papadalhan na kita ng ticket bukas. Para makauwi ka na rin bukas sa bukas din. Sabi nga ni Ivan. Ayusin mong desisyon mo sa buhay, Ivan ha? At huwag na huwag mong ipapahamak ang mga anak ko. May diin na sabi nga ni Faye bago pinatay nga ang tawag. Paano napunta kay Ivan ang mga anak niya? Sa pagkakaalam niya, ay binili niya ito ng husto sa mama niya at pinasigurado na malayo kung nasaan nga si Ivan. Ano man ang mangyari, uuwi siya sa Pilipinas at kukunin nga ang mga anak niya. Kaya pa kayang ibalik ang dating matagal nang tinanggap na nawala pero hindi kailanman nakalimutan at biglang bumalik? Masaya ang bungad ng mga tao sa palengke kung saan nagaganap ang malawakang kalakalan ng iba't ibang kalakal at produkto. Makikita ang mga nagtitinda ng gulay, prutas, isda, karne at iba pang produktong pampakain. Masalimuot ang kulay at gulo ng mga tindahan at maririnig mo ang maingay na usapan ng mga nagtitinda at mamimili. Humawak kayo sa akin at baka mawala kayo. Paalala nga ni Gina sa kambal nga niyang mga apo na nakahawak nga sa kanya. Opo, Lola. Sabi naman ni Andre na siyang panganay sa dalawa habang ang bunso naman ay si Ashton. Nagsimula nang mamili nga si Gina ng mga kakailanganin nila sa bahay. Kakapadala nga lang ng pera ng anak niyang si Faye na nagtatrabaho sa ibang bansa. Si Faye ang ina ng kambal at ang nag-iisang anak ni Gina. Wala na nga ang ama nito na namatay na nga dahil sa atake sa puso. Kuya, nakikita mo bang nakikita ko? Tanong nga ni Ashton sa panganay na si Andre habang nakatingin nga sa kung saan. Sinundan naman ni Andre ang tingin ng kapatid niya. 7 taong gulang na nga ang dalawa at kasalukuyang nag-aaral din sa private school at bakasyon na nga rin nila. Si Daddy? Hindi makapaniwalang bulong ni Andre. Kahawig na kahawig ng isang lalaki na nasa may di kalayuan ng daddy nila na nasa picture. Nakita niya ang picture ng mommy nila kasama ang isang lalaki at namuo agad sa isip ng kambal na daddy nga nila ito. Sandali, Ashton! Pasigaw na sambit ni Andre nang tumakbo ang kapatid papunta sa lalaki. Nilingon nga ni Andre ang lola niya nang hindi na nga niya ito mahagilap. Nahiwalay sila. Napailing-iling si Andre at wala nang pagpipilian pa. Mabilis niyang sinundan ang kambal na hindi pa nga nawala sa paningin niya at paulit-ulit na tinawag na ang pangalan nito. Daddy! Daddy! Tawag na ni Ashton sa lalaking nilapitan nga niya. Agad namang nabigla si Ivan sa pagtawag nito. Umupo siya para mapantayan nga ang tangkad ni Ashton. Hello bata, naliligaw ka ba? Hindi ako ang daddy mo eh. Nasaan nga pa ng mga magulang mo? May lambing na tanong nga ni Ivan. Ashton! Ashton! Binilin ni Lola na hindi tayo basta-basta lumalapit. Dapat sa hindi natin kakilala. Sigaw nga ni Andre, napapalapit nga sa kinaroroonan ni Ashton. Pero kuya, siya nga ang daddy natin, di ba? Siyang kasama ni Mami sa picture. Sambit naman ni Ashton. Hindi naman maipinta ang reaksyon sa mukha ni Ivan sa mga nangyayari dahil namamangha nga siya sa kambal na nakikita niya. At the same time ay nagugulhan nga sa sinasabi nito na siya ang daddy ng mga to. Hindi ako yung daddy niyo, baka kamukha ko lang siya. Kalmadong sabi naman ni Ivan sa mga bata. Matagal na namin pong hinahanap ang daddy namin at ayaw sabihin ni Mommy kung nasan po siya eh. Ikaw po talaga ang daddy namin. Pangungulit pa nga ni Ashton.
Si Andre naman ay walang masabi dahil kamukha naman talaga ni Ivan, ang lalaki sa picture na sinasabi nga nilang daddy nila. Ang mami po namin, si Faye Mercedes. Kilala niyo po ba siya? Tanong nga ni Andre. Nagiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Ivan nang marinig ang pangalang sinabi nga o binanggit ng bata. Naging seryoso ang aura niya. Si Faye ang mami mo? Takang tanong nga niya. Sabay naman na tumango ang dalawa bilang sagot. Sinong kasama niyo? Bakit kayo lang? Nasaan ang mami niyo? Sunod-sunod nga na tanong ulit ni Ivan. Sumagot naman ang mga bata. Nasa abroad po si mami. Kasama namin si Lola Gina po pero niwalay kami sa kanya. Sagot naman ni Andre. Tumayo naman si Ivan sa katinignan ang kasama niya. Hanapin mo si Aling Gina. Sigurado kong hinahanap niyang dalawang to ngayon. Magkita tayo sa kung nasa ng kotse. Sige po sir, walang problema. Sabi naman ni Carlos na siyang driver nga ni Ivan at siyang nauutusan nga niya kahit kailan. Dinala naman ni Ivan ang kambal kung saan nakaparada ang sasakyan niya at kusa namang sumama ang dalawa na walang pag-aalinlangan at kaba. Matapos ang ilang sandali na paghihintay nga dumating na nga si Carlos kasama si Gina na sobrang ang pag-alala sa kambal na anak. Anak ko po ba ang kambal? Bungad nga ni Ivan nang makalapit nga si Gina. Ivan? Gulat na sambit nga ng ginang ng ina ni Faye. Ilang taon ko pong hinanap si Faye. Nasa ibang bansa siya, kaya pala hindi ko siya mahagilap. Tapos ngayon, bigla ko pong malalaman na may anak pala kami. Hindi makapaniwalang sambit ni Ivan. Pinanitili nga niyang kalmado ang boses dahil nakikinig nga ang mga bata. Ayaw naman niyang sindakin ang mga to. Wala ako sa lugar para sabihin sa'yo ang buong pangyayari. Kausapin mo na lang si Faye. Tanging sabi nga ni Gina at takmang tatalikod na nga sana kasama ang mga bata nang magsalita nga sa Ivan. Saan niyo dadalhin ang kambal? Ibigay niyo sila sa akin kung wala si Faye dito. Akong magbabantay sa dalawa. Aasikasuhin ko rin po ang DNA test at kung anak ko nga talaga sila, may karapatan ako sa kanila. Seryoso at may halong pagbabanta nga sa boses na sabi ni Ivan. Sa pagkakataong yun ay walang magawa si Gina dahil sa pagitan nila na Ivan ay mas may karapatan naman talaga ito dahil alam niya rin noon pa na kahit tanong gawin na pagtatago nga nila ay matutuklasan pa rin ng kambal ang totoo lalo na si Ivan. Pumayag nga si Gina na magpunta nga ang kambal pansamantala sa bahay ni Ivan sa kondisyon na sasama rin siya dahil sa kanya ibinili ni Faye ang kambal. Wala namang angal si Ivan roon dahil hindi nga niya naman intensyon na ihiwalay ang kambal kanino man. Hello? Bungad nga ni Faye nang masagot ang tawag sa cellphone niya. Mula ito sa hindi rehistradong numero. Faye? Nanigas nga si Faye sa posisyon niya nang marinig ang boses mula sa kabilang linya. Halos 10 taon na nga ang lumipas pero kailanman ay hindi niya nakalimutan ang boses nito. Huwag mo munang patayin ang tawag. Kailangan kitang makausap. Nasa akin ang kambal mo. Napaawang ang bibig ni Faye sa sinabi nga nito at hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Anong ginawa mo sa mga anak ko? Bakit nasa iyo sila? Galit na sambit nga ni Faye. Hello, Mami. Nakita po namin si Daddy. Umuwi ka na, Mami. Hindi mo na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Naikuyom nga ni Faye ang kamaon niya sa galit sa lalaking kausap niya kanina na si Ivan, ang ex-boyfriend niya 10 years ago. Nasaan ang lola niyo? Bakit kayo napunta sa lalaking yan? Uuwi kagad ako dyan. Seryosong sabi nga ni Faye. Pag-uwi mo na lang ako magpapaliwanag. Papadalhan din kita ng tiket bukas sa bukas para makauwi ka na. Saad nga ni Ivan. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay, Ivan. Huwag mong ipapahamak ang mga anak ko. May diin na sabi nga ni Faye bago pinatay ang tawag. Paano napunta kay Ivan ang mga anak niya? Sa pagkakaalam niya, ibinilin nga niya ito ng husto sa mama niya at pinasigurado nga na malayo kung nasan nga si Ivan. Ano man ang nangyari, uuwi siya sa Pilipinas at kukunin ng mga anak niya. Saktong-sakto naman ang timing ng mga nangyayari dahil isusurpresa nga sana ni Faye ang ina at mga anak pero siya pa yata ang nasurpresa ngayon sa pagtawag ni Ivan. Ang init at kasiglahan ng araw ay bumabalot sa paligid. Maririnig ang ingay ng mga naglalakbay at nagunahan nga sa eroplano. Matapos ang ilang oras na biyahe sa eroplano, lumapag na nga rin ito sa NAIA. Nakatayo si Faye ngayon na may dalang mga maleta at backpack
Harap nga ng airport. Kitang-kita ang kanyang ngiti at saya nang makabalik nga sa Pilipinas sa wakas. Unti-unti rin namang naglaho ang ngiti niya nang maalala ang kailangan nga niyang gawin o harapin sa lalong madaling panahon ni hindi man lamang siya makakapagpahinga ng matino. Agad naman siyang pumara ng taxi at ibinigay nga sa driver ang address ng bahay na binigay nga ni Ivan sa kanya. Habang nasa loob nga ng taxi, lumalalim nga ang paghinga niya dahil sa kaba at excitement. Halos 2 taon din nga niyang hindi nakita ang mga anak pero napakamalas lang dahil dumating na nga ang oras na inaasahan niya. Ang muli nilang pagkikita ni Ivan na siyang sumira sa buhay niya. Mami! Sabay at masayang sigaw nga ng kambal nang makapasok nga si Faye sa malaking bahay ni Ivan. Mabilis nga niyang binaba ang mga dala at niyakap ng mahigpit ang dalawa. Miss na miss ka na namin, Mami! Mangiyak-ngiyak naman na sabi nga ni Ashton. Nagsabi ka sana kung kailan ka darating para nasundo ka namin. Sabi naman ni Ivan na nasa likuran lang ni Faye na siyang nagpapasok nga sa kanya. Miss na miss ko na rin kayo mga anak. Kamusta kayo rito? Sinaktan ba kayo ha? Binilin ko naman sa inyo na hindi kayo basta-bastang pwedeng lumapit sa hindi nyo kilala, di ba? Pero Mami, nakita po kasi namin ang picture mo na may kasamang lalaki. At sinabi ko kay Kuya na siya po ang daddy namin. Nakita ko po siya sa palengke kaya nilapitan ko po. At totoo nga, siya po talaga si daddy. Taas noong nga namang pagkukwento ni Ashton. Sorry Mami, hindi ko napigilan si Ashton. Sinunod ko lang naman po yung bilin mo eh. Pero si Ashton kasi hindi ko mapabayaan. Pagpapaumanhin naman ni Andre. Ngumiti lang si Faye sa kaginulo ang buhok ng kambal at niyakap muli. Mabutit nandito ka na. Salamat at nakauwi ka ng safe anak. Saad naman ang ina ni Faye. Kumawala si Faye sa pagkakayakap sa kambal at sinalubong ng yakap ang papalapit na ina. Miss na miss ko rin po kayo mama. Salamat po sa pag-aalaga sa kambal ha. Ako na ang mag-aayos sa mga nangyayari. Bulong nga ni Faye. Tumango naman si Gina at kinuha nga ang kambal para makapag-usap nga si Faye at Ivan. Kararating mo lang, magpahinga ka na muna, mamaya na lang tayo mag-usap. Sabi naman ni Ivan nang makaalis na nga ang kambal kasama si Gina. Nilingon ni Faye si Ivan na puno ng galit, ang mga mata at parang may daladalang itim na aura na nakapalibot nga sa kanila. Walang yaka talaga? At sinong may sabi sa'yo na pwede mong kupkupin ang pamilya ko na wala man lang ang paalam sa akin? Sinira mo na nga ang buhay ko, sisirain mo na naman ba ngayon? At isasama mo pa ang mga anak ko sa kalokohan mo. May galit na sambit nga ni Faye habang nakatingin nga ng masama kay Ivan. Look Faye, mag-usap tayo ng maayos, okay? Walang mapupuntahan kung galit ang paiiralin natin. Umupo muna tayo. Hindi natapos ni Ivan ang sasabihin niya at agad na napaupo nga nang hagisan nga siya ng suot na sandal na wala namang takong ni Faye. Gusto mo akong huminahon? At ngayong nandito na ako, sa tingin mo ba, papayag ako na dito natitira ang mga anak ko? Sino ka ba sa inaakala mo? Wala kang ambag sa mga buhay nila. May diin na sambit nga ni Faye. May karapatan ako dahil ako ang tunay nilang ama. Paano naman ako magkakaroon ng ambag sa buhay nila kung hindi mo nga sinabi sa akin na nagkaanak pala tayo? May DNA test result ako at ipaglalaban ko ang mga anak ko. Mapait naman na tumawa si Faye. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi mo basta-basta makukuha sa akin ang mga anak ko. Subukan mo lang. Hindi kita aatrasan kahit magkamatayan na. May pagbabantang sabi pa nga ni Faye sa kasinundan nga kung saan tumungo sila Gina kanina. Ma, mga anak, may gamit ba kayo rito? Dalhin nyo na, alis na tayo ngayon din mismo. Sigaw nga ni Faye. Teka Faye, sandali lang. Kaya kong ibigay sa mga anak natin ang lahat-lahat. Magiging maganda ang buhay nila at hindi ko naman binabalak na ilayo sila sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama nila. Hindi naman pinakinggan ni Faye ang sinasabi nga ni Ivan. Mommy, ano pang nangyayari? Tanong nga ni Andre, nakalalabas lamang sa kusina. Sumunod naman rito sina Gina at si Ashton. Kukunin ko lang ang gamit na nadala namin dito. Sabi nga ni Gina sa katinungo nga ang ikalawang palapag kung nasa ng mga gamit ng kambal. Mami, alis na po ba tayo? Sasama po ba si Daddy sa atin? May lungkot nga na tanong nga ni Ashton. Mga anak, may sariling buhay ang daddy nyo. At tayo rin.
Bubukod tayo at hindi titira dito. Hindi ko kayo pagbabawalan na makita ang isa't isa pero please naman, mga anak, intindihin niyo muna si Mami ngayon. Kalmadong sabi nga ni Faye. Hinawakan naman ni Andre ang kamay ng Mami niya. Kahit po anong mangyari, Mommy, sa'yo ko sasama. Sad nga ni Andre. Sabi naman ni Ashton. Gusto ko kay Daddy. Ayaw kong iwan si Daddy. Nilapitan nga ni Andre si Ashton at hinawakan nga ang magkabilang balikat nito. Naintindihan kita, Ashton. Mahal natin pareho si Daddy at gusto ko rin na makasama siya. At hindi maiwan pero hindi yun ang gusto ni Mami. Naintindihan mo ba yun? Hindi ba't nangako tayo na kahit anong mangyari mananatili tayo kay Mami? Dahan-dahan nga rin naman at tumango-tango si Ashton sa sinabi ng kapatid at unti-unti rin na tumahan. Hindi naman matitigan nga ni Faye ang mga anak dahil nasasaktan nga rin siya sa sitwasyon nila. Hindi pa talaga natin pwedeng pag-usapan to, Faye? Kawawang mga bata. May halong pagmamakaawan na nga nasabi ni Ivan. Tinignan naman ni Faye nang masama si Ivan. Nilapitan niya ito at binulungan. Kasalanan mong lahat ng to. Kung pinabayaan mo na lang kami at hindi ka nagpadala sa mga bata, ay tahimik sana ang buhay namin. Wag na wag mo kong susumbatan at isisi sa akin ang sitwasyon ngayon dahil wala kang alam na pinagdaanan ko dati. Hindi naging madali sa akin ang lahat. May diin na sabi nga ni Faye. Nakababa rin si Gina, dala-dala ang isang maleta na may lamang gamit ng kambal. Wala rin namang nagawa si Ivan ng tuluyan nang umalis ang mag-iina niya. Naikuyom na nga lamang niya ang kamao habang tinitignan nga ang papalayo na si Faye kasama ang kambal nilang anak. Sinisigurado nga niyang hindi pa huli ang lahat. Babawi siya at itatama lahat ng mali niyang nagawa. Napapikit si Faye at napahilot nga sa noon niya habang nasa kusina. Nasa bagong bahay sila na binili nga niya sa syudad. Ang malala pa ay ilang minuto lang ang biyahe mula rito papunta sa bahay ni Ivan. Hindi niya naman alam yun at paid na nga rin ang bahay. Napatulog ka na ang mga bata. Ano nang plano mo? Tanong nga ni Gina. Nakakapasok nga lamang din sa kusina. Napabuntong hininga naman si Faye. Hindi ko alam, Ma. Sobrang litong-lito na nga ako sa mga nangyayari eh. May kailangan pa akong asikasuhin dahil nabigyan ako ng oportunidad na maging manager ng isang restaurant na connected lang na pinagtrabahuan ko sa US. Sabihin mo lang kung ano ang magagawa ko at gagawin ko yun nang walang pagdadalawang isip. Alam mo namang desisyon mo ang papanigan ko. Salamat, Ma. Alam ko rin na wala kang pagpipilian nang magpakita si Ivan sa inyo. Tatakbo ka na naman ba? Alam ko at saksi ako kung gaano ka nasaktan kay Ivan noon. Pero baka ito na ang panahon para harapin mo siya, anak. Kahit para sa kapakanan lang ng mga bata. Matitiis mo ba na makitang paulit-ulit nilang hahanapin sa'yo nang walang tigil ang ama nila? Na andyan lang naman at willing nga na tanggapin sila. Ano pong gusto niyo gawin ko? Ang tanggapin ulit si Ivan? Niloko niya po ako, Ma. Ginawa niya akong kabit noon at hindi ko siya mapapatawad. Seryosong sabi nga ni Faye. Bakas pa rin sa mata niya ang galit sa tuwing may isip ang bagay na yun. 8 years ago nakilala nga niya si Ivan sa probinsya nila dahil bumisita nga ito. Nagkapalagayan nga ng loob at namuo ang pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa at naging magkasintahan. Matapos ang ilang buwan nalaman na nga ni Faye, nakasal na nga pala si Ivan. Kumalat ito sa probinsya nila kaya umalis nga sila roon at lumipat. Hiniwalayan nga niya si Ivan at matapos ng ilang buwan, nalaman niya na buntis na nga siya. Hindi niya pinaalam kay Ivan hanggang sa nanganak nga siya. Nang kambal at nagdesisyon na nga lamang mag-abroad. Bumalik sa Pilipinas at nag-abroad ulit. Matapos ang 2 taon, nakauwi na nga siya sa wakas. Hindi naging madali kay Faye ang lahat dahil napakahirap maging isang single mom. No OFW pa. Bawat oras at pera ay mahalaga. Bawat pagod at pag-iisa sa labas ng bansa ay pagsubok at pagtitiis na walang hanggan. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita, anak. Sad na nga lamang niya. Hindi nagsalita si Faye at nag-isip ng taimtim ng mga posibilidad na mangyayari at kung ano ang pwede nga niyang magawa sa mga nangyayari ngayon. Ang pinakagusto niya namang gawin sa ngayon ay ang makasama ang mga anak at makapag-bonding nga ulit kasama ang mga to. Kinabukasan maagang nagising nga at naghanda si Faye ng breakfast ng kambal dahil papasok na nga ang mga ito sa paaralan. Good morning!
Napalingon nga si Faye sa may pinto ng kusina at nakita ang nakangiting tao na matagal na nga niyang namimiss. Agad siyang lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Happy birthday, Faye. I miss you too. Bulong nga ni William sa kanya. Ngumiti naman si Faye sa humiwalay nga sa pagkakayakap kay William. Hinalikan ni William sa noo si Faye, sakay nilabas ang bouquet ng rose flower na nakatago sa likuran niya at binigay kay Faye. Thank you, Will. Salamat at dumating ka kagad Masayang-masaya ako. Puno ng sinseridad nga na sabi ni Faye. Si William ang matagal nang ang kasintahan ni Faye. Halos magtatatlong taon na nga sila at masasabi ni Faye na talagang napaka mapagmahal at maalaga nga ni William. Lalo na sa mga anak niya. Alam mo namang agad ako pupunta kahit isang tawag mo lang. Hindi mo man lang sinabi na uuwi ka pala. Nasundo sana kita sa airport. Pasensya ka na. Marami talaga akong hinaharap na problema ngayon Itinabi nga ni Faye ang bouquet sa kainayos ng pagkainan. Tinulungan naman siya ni William kaya mabilis nga siyang natapos. Daddy William! Sigaw nga ni Ashton nang makita nga si William at mabilis na tumakbo, papalapit rito. Sinalubong naman siya ng lalaki, tsaka yumakap nga ito sa kanya. Happy birthday, Mommy! Bati nga ni Ashton sabay lingon kay Faye. Pinakawalan nga ni William ang kambal at yumakap naman ito kay Faye. Happy birthday, Mommy. Sana matupad ang kahit na anong wish mo po ngayong araw. Bulong naman ni Andre. Napangiti naman si Faye. Salamat mga anak. Galingan niyo sa school mamaya at susunduin namin kayo para mag-celebrate tayo, ayos ba yun? Mabilis naman na tumango ang dalawa bilang sagot. Bumati rin si Mama ni Faye na si Gina nang matapos nga itong mag-asikasa sa kambal. Sabay-sabay naman sila na kumain. Sakto lang din na wala pang breakfast si William. Matapos kumain ay hinanda na nga rin ni Faye ang mga kakailanganin nga ng kambal. Bakasyon pero required na dumalo nga ang mga estudyante sa paaralan ngayon dahil nga sa special celebration ng principal. Birthday kasi nito at imbitado lahat ng estudyante dahil sa school ang handaan at may parents' consent naman. Ihatid niyo pa po ba kami sa school, Daddy William? Tanong nga ni Ashton. Bago pa makasagot si William, ay may narinig naman silang boses mula sa pinto ng sala. Ako nang maghahatid sa inyo mga anak. Daddy! Sigaw nga ni Ashton, sabay takbo papalapit kay Ivan. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tanong nga ni Faye. Pinapapasok ko siya, anak. Nagpumilit kasi, pasensya ka na. Sabi nga ni Gina sa kaumalis para sikasuhin nga ang ibang parte ng bahay. Tinignan naman ni Faye nang masama si Ivan. Pinakalma rin niya ang sarili nang makita si Ashton sa tabi nito pero si Andre ay nasa tabi lang ni William. Sobrang aga pa para mabwisit Ivan. Baka bukas mo na lang sila hatid. Huwag kang sumulpot dito basta-basta na wala man lang pahintulot. Walang gana namang sabi nga ni Faye. Hayaan mo siya, Faye. Kung gusto niyang ihatid ang mga bata, wala namang problema yun. Tayo na lang ang susundo sa kanila mamaya. May ngiti namang sabi naman ni William, saka lumapit nga kay Ivan, habang nakasunod naman sa kanya si Andre. Ako nga pala si William, ang boyfriend ni Faye. Masaya akong makita ka at makitang nakakasundo mo ang mga anak ni Faye. Pinutol naman ni Ivan ang sasabihin ni William. Anak naming dalawa ni Faye. Hindi naman nawala ang ngiti sa labi ni William na siyang nagpainis nga kay Ivan. Sige na Andre, magpahatid kayo sa kanya. Susunduin namin kayo mamaya para i-celebrate ang birthday ng mommy niyo. Birthday mo? Nakakunot na tanong nga ni Ivan habang nakatingin nga kay Faye. Napairap naman si Faye. Ano bang pakialam mo? Ayusin mo ang paghatid mo sa mga anak natin kung ayaw mong masampulan. Sabi naman ni Faye. Sige po, Daddy William, see you later. Sabi nga ni Andre. Bye, Daddy William, see you later. Sabi rin ni Ashton at tumalis na nga rin sila. Napabuntong hininga naman si Faye. Pero nilapitan nga siya ni William at niyakap. Magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, hayaan muna natin ang nangyari. Gawin natin ang nakakapagpagaan ng loob ng mga bata. Bulong nga ni William na siya namang tinanguan ni Faye. Aalis muna ako. Aasikasuhin ko muna ang tungkol sa restaurant tapos kapag maayos na, susunduin kita mamaya. Pati yung mga bata,
Bukas na lang din ang umpisa ng pagiging manager mo dahil araw mo naman ngayon. Walang problema, Will. Maraming salamat talaga ah. Wala yun. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo, Faye. Mag-ingat ka sa pag-alis mo. Hinalikan nga ni William si Faye bago nagpaalam ng maayos at umalis na. Sobrang swerte ni Faye na makilala nga si William dahil sa nakabangon nga siya at muling nabuo ang bagong pag-asa sa puso niya. Nanatili nga si Faye sa bahay habang nag-aayos ng iba pang gamit nila. Tumunog nga ang doorbell at tinignan naman yun ni Faye. Sumakit naman kaagad ang ulo niya nang bumungad na naman sa kanyang pagmumukha ni Ivan. Ano na naman bang ginagawa mo? Anong kailangan mo? At napadpad ka na naman sa bahay ko. Bungad nga na tanong ni Faye. Mag-usap tayo. Seryosong sabi nga ni Ivan. Anong pag-uusapan natin? Sabihin mo na kaagad. Hindi ka pa tinatabla ng init? Tirik na tirik ang araw. Sa loob na lang tayo. Bahay ko to. At akong masusunod. Pakialam ko ba? Kung matusta ka dyan. Sanay naman na ako sa init eh. Ano bang kailangan mo? Masungit na saad nga ni Faye sa kanya. Ayaw mo ba talaga akong papasukin? Ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Napailing naman si Faye at wala nang choice kundi ang papasukin na nga lamang si Ivan. Dahil hindi naman siya ganun kasama para hindi pakinggan ang anumang sasabihin nito. Papakinggan niya pero hindi basta-basta papaniwalaan. I'm sorry. Sorry sa lahat ng nangyari. Inaamin kong mali ang nagawa ko noon na naglihim ako pero Faye, pa-divorce na kami noon at ngayon divorce na kami. Hinanap kita ng ilang taon at hindi kita nakita. Ngayong nahanap na kita at nalaman ko na may anak pala tayo. Pinutol nga ni Faye ang sasabihin nga ni Ivan. At ano, babalik ka sa akin? At sa tingin mo babalik din ako sa'yo? Wala ka yata sa katinuan mo, Ivan. 7 years. 7 years nang lumipas. Naka-move on na ako at nakabangon. Yun na yun. Wala nang balikan pa. Mas may chance pa akong bumalik sa abroad kesa bumalik sa'yo. Huwag ka nang umasa. Nasa sala nga sila, nakaupo ng magkaharap habang nag-uusap. Hindi naman nakapagsalita si Ivan sa sinabi ni Faye sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon. Papatunayan ko na hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko noon at hindi ko intensyon na saktan ka. Napailing-iling naman si Faye. Huli na, Ivan. Huli na sa akin. Pero sa mga anak ko, tignan natin kung tatanggapin ka ba nila ng buo. Hindi kita ilalayo sa kanila. Pero sana, wag mo rin ipilit ang sarili mo dahil kahit gusto ka nilang makita at makilala, hindi ibig sabihin nun na gusto ka na nilang makasama habang buhay. Huminga naman ng malalim si Faye bago nagpatuloy. Hindi ko hahayaan ang mga anak ko na tumira sa'yo, pero pwede ka nilang makasama rito sa bahay ko. Yun lang ang kaya ko maibigay sa'yo sa ngayon. Hiling ko sana, huwag mo kong abalahin, guluhin at kulitin dahil wala kong rason para mapalapit sa'yo ulit. Teretsahang saad nga ni Faye. Paano kung gusto ng mga bata, ng buong pamilya? Paano kung gusto nila tayong magkabalikan? Napatawa naman si Faye sa tanong ni Ivan. Huwag kang mag-alala, kaya kong ibigay sa mga anak ko ang buong pamilya na hindi ka kasama. Tumayo nga si Faye mula sa pagkakaupo. Bukas ang gate, maaari ka nang umalis. Marami pa akong gagawin. Naglakad nga si Faye at iniwan nga si Ivan sa sala. Gumaan naman kahit papaano ang pakiramdam ni Faye sa pag-uusap nila ni Ivan. Kahit papaano ay nahaharap na nga niya ang takot niya noon at natititigan na nga rin niya si Ivan sa mga mata. Kahit ano man ang ibigay na rason ni Ivan, wala na rin namang papatunguhan pa dahil nangyari na nga at tapos na ang lahat. Hindi na maibabalik ang dati sa mga rason na ibibigay niya at hindi rin naman lahat ng bagay sa mundo ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon para maitama. Kanya-kanyang tanggap na lang sa mga nangyayari. Lumipas din ang oras at dumating ang hapon. Sinundo nga ni William si Faye at sabay nga nilang sinundo ang kambal sa paaralan. Habang kinakantahan nga si Faye ng happy birthday sa mga taong nasa paligid niya, hindi naman mapinta masyado ang mukha niya dahil kasama nila si Ivan.
Ang Fiesta Flavors Restaurant ay isang masiglang lugar na puno ng makulay na ilaw, nagsasalubong na amoy ng masasarap na lutong bahay at masasayang tao. Ang kwarto ay nakadecorate ng mga magagandang pabibo at colorful balloons na may mga numero na 28. May malaking table sa gitna ng kwarto na puno ng masasarap na pagkain, from appetizers hanggang sa dessert. Happy birthday, Mommy! Sabay na sabi nga ng kambal. Kanya-kanya rin ng bati ang mga kasama nila sa restaurant na pagmamay-ari ni William. Naroon si William, si Gina ang kambal, si Ivan at ang birthday celebrant na si Faye. Isinawalang bahala na nga lamang ni Faye ang pagmumukha ni Ivan at nag-focus na lang sa selebrasyon. Masisira lang ang araw niya kapag dinibdib pa nga niya ang pasensya ni Ivan. Kung hindi lang sana nagpumilit ang kambal, ay hindi niya isasama si Ivan. Kasama na rin dito ang welcome celebration mo sa restaurant na to. Ang mga staff na nandito, masaya kang tinatanggap bilang bago nilang manager. Saad nga ni William kay Faye. Thank you, Willa. Sobrang saya ko. May ngiti nga rin na sabi nga ni Faye. Kitang-kita naman ang pagkunot ng noo ni Ivan at ang sama ng tingin sa dalawa na nagbubulong-bulungan. So, William, binibigay mo ang restaurant na to kay Faye? Ang laki na siguro nang itulong mo sa kanya. Biglang saad nga ni Ivan. Oo. Galing naman sa puso ang pagtulong sa kanila. At hindi yon hiningi ni Faye sa akin. Saad nga ni William. Talaga? Ang galing. Sigurado kong touch na touch si Faye sa mga nabigay at naitulong mo. May halong sarkastikong sabi ni Ivan dahil selos na nga siya. Sobrang touch na touch. Especially sa part na naging sincere daddy siya sa mga anak ko. Mahal niya ang kambal at mahal din siya ng kambal. Proud naman na sabi ni Faye. Talaga mga bata? Totoo bang sinabi ng mommy niyo? Sa tingin niyo mas gusto niyo na si Daddy William kaysa sa akin na totoo niyong daddy? Diniinan pa nga ni Ivan ang katagang totoong daddy na mga salita. Huwag mong itanong yan, Ivan. Baka pagsisihan mong itinanong mo yan sa mga anak ko. Seryosong sabi naman ni Faye, sabay subo nga ng pagkain. Why not? Hayaan natin silang sumagot. Tumawa naman si Faye sa katinignan si Andre. Come on anak, sagutin mo ang tanong ng daddy mo. Yumuko naman ng kaunti si Andre. I like you, Daddy, but I like Daddy William more. Mukhang mas masaya po kasi si Mommy sa kanya eh. Naitikom naman ni Ivan ang bibig niya nang marinig ang sinabi ni Andre. Gusto mo bang sumagot din si Ashton? Tanong nga ni Faye. Tinignan lang siya ni Ivan at nagpatuloy nga itong kumain. Si William naman ay tahimik lang at hindi nakialam sa usapan ng dalawa. Ganon din si Gina, katahimikan ng namayani. Ma, naayos ko na pala ang pagbabakasyonan mo kasama ang kaibigan mo. Mag-enjoy lang kayo, ako nang bahala. Nina Faye at sa mga bata. Nakangitingang sabi nga ni William para maging magaan nga ang aura. Talaga? Naku, maraming salamat anak ha. Napakasaya ko talaga. May ngiti rin na sabi nga ni Gina. Masaya namang hinawakan ni Faye ang kamay ni William. Hindi naman makatingin si Ivan sa dalawa at itinuon na nga lamang ang atensyon sa kambal. Masayang natapos ang celebration. Napakasaya ng lahat at sabay silang umuwi pagkatapos ng celebration. Si Ivan naman ay umuwi sa kanyang bahay habang si William ay sa bagong bahay nga ni Faye titira. Kinabukasan, mabilis na lumipas ang buong araw. Masayang nakipagkulitan si Faye sa mga anak at isinama niya rin ito na tumingin muli sa restaurant. Nagtanghalian sila nang sabay ni William at maghapon nga na namasyal. Inihatid nga ni William ang mag-ina pauwi dahil may aasikasuhin ito sa kumpanya nito at mayaman nga si William. May sariling kumpanya at may mga restaurants na pagmamay-ari. Welcome home! Ay, walang yang kabayo! Sigaw nga ni Faye. Pagbukas nga niya kasi ng pinto ay bumulaga nga sa kanya si Ivan. Mabuti na lang
at nakasunod ang kambal at hindi nagulat sa pagmumukha ni Ivan. Mukha ba akong kabayo? Nakakunot noong tanong nga ni Ivan. Kabayo ikaw? Hindi ah, talampakan siguro ng kabayo. Alis nga. Ano na naman bang ginagawa mo dito ha? Magagabi na. Naiinis nga na sambit ni Faye, sabay pasok nga sa loob dahil may dala nga siyang mga pinamili kanina. Tutulungan nga sana siya ni Ivan nang iniwas nga niya ito at siya na nga ang nagdala papasok hanggang sa sofa. Daddy! Sabay sabi nga ng kambal at niyakap nga si Ivan at niyakap din niya ito pabalik. Nagdala na ako ng mga gamit dahil dito na muna ako para magkaroon din ako ng panahon sa mga anak ko. Sabi mo naman noon, ayos lang sa'yo, di ba? Oo na, wala akong pakialam. Basta wag mo lang akong guluhin at wag kang magnakaw sa bahay ko. Napakunot no si Ivan. Magnakaw? Ano namang nanakawin ko dito? Mas malaki pa ang bahay ko rito. Tinignan naman ni Faye nang masama si Ivan. Nilalait mo ba ang bahay ko? Ano naman kung mas maganda ang sayo? Iba rin talaga pag lumaki sa luho, nagiging mapanlait. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Sagot naman ni Ivan. Napairap nga si Faye sa katinungo ang kusina para magluto ng hapunan. Wala silang kasambahay at umalis na nga rin ang mama niya para magbakasyon. Anong maitutulong ko? Tanong nga ni Ivan, mabiglang sumulpot sa kusina. Paliguan mo ang kambal at bihisan dahil sobrang likot nila kanina. Si Andre na ang magtuturo sa'yo ng mga gagamitin nila. Sa banyo mo sila paliguan, wag sa swimming pool. Utos nga ni Faye, na parang asawa nga niya si Ivan. Nilingon nga ni Faye si Ivan at napakunot nga ang noo nang wala nga siyang nakitang Ivan. Umalis na? Umalis na yata. Sana lang narinig nito lahat ng sinabi niya. Nagpatuloy nga si Faye sa ginagawa niya sa kusina. Inayos niya ang lahat at focus nga dahil bantay naman ng kambal si Ivan. Wala naman sigurong mangyayari na hindi maganda sa kanila. Ashton, wag kang makulit. Baka sumakit ang mata mo. Wag mong paglaruan ng sabon. Nagpatuloy nga lang si Faye at hindi pinansin ang pagsigaw ni Ivan. Ano ba Andre, tulungan mo ko. Ayusin mo naman ang pagligo mo. Nababasa na ako sa kakulitan niyo eh. Pinatay na nga ni Faye ang apoy sa niluluto niya at napabuntong hininga. Nilisan niya ang kusina at tinungo ang banyo kung saan naririnig nga niyang sigaw ni Ivan. Pagdating niya ay nakabukas na nga ito. Pagsilip niya ay kitang-kita niya naman na naliligo ang kambal habang si Ivan punong-puno nga ng bula ang ulo at basang-basa na. Anong kalokohan to? Sinabi ko ng paliguan mo sila, 'di ba? Hindi palaruin. Habang naliligo, nakataas nga ang kilay na sabi ni Ivan. Pinaliligo ko naman sila. Kaso ang kukulit nga nila pareho. Pagdadahilan ni Ivan. Alis ka nga dyan. Nandidilim talaga yung paningin ko sa'yo eh. Saad nga ni Faye. Tumayo naman si Ivan at pumunta sa sulok ng banyo. Malaki ang espasyo ng banyo. Nakatayo lang si Ivan habang nakatingin sa pagpapaligo ni Faye sa kambal. Kitang-kita naman ni Ivan kung paano tahimik nga at sumusunod ang dalawa kay Faye. Hindi nangungulit ang mga ito kaya hindi nababasa si Faye. Matapos ang ilang minuto ay natapos na nga rin si Faye. O, bihisan mo na sila. O baka naman hindi mo rin kaya na magbihis ha. Basa ako, magpapatuyo pa ako. Tanging sabi na nga lamang ni Ivan. Ewan ko sa'yo, pinanganak ka yatang walang silbi sa mundo eh. Walang ganang sabi ni Faye sa kadinala ang mga anak sa ikalawang palapag kung nasan nga ang mga kwarto nila. Naiwan naman si Ivan sa banyo at pilit na tinataga ng sarili sa bawat salitang sinasabi ni Faye sa kanya. Kakayanin niya pa rin ang lahat para sa inaasam niyang pamilya kasama ang mga anak niya at si Faye. Matapos bihisan ni Faye ang kambal, ay bumaba na nga sila at bumalik na nga si Faye sa kusina para ipagpatuloy ang pagluluto. Ang kambal ay nasa sala at naglalaro nga ng mga laruan nila na galing kay Ivan. Sa loob-loob ni Faye, hindi rin naman siya komportable sa mga pinagsasasabi niya kay Ivan pero sa huli, bigla-bigla na lang kasi siyang nakakapagsalita ng mga salitang pagsisisihan niya pala matapos sabihin. Siguro ayos na rin yun. Para kusa na ngang sumuko si Ivan
sa kanila. Natapos din ang pagluluto ni Faye. Dumating nga si William at sabay-sabay nga silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Matapos kumain ay nagpresenta naman si Ivan na maghugas ng pinggan habang si Faye ay nagpatulong nga sa kambal. Ang kwarto ay tahimik nga at kalmado ang atmosfera. Nakahanda ng 2 maliit na kama para sa kambal. Pagkatabi lang ang mga ito. Malumanay ang ilaw mula sa maliit na lampara sa gilid ng kama. Si Faye naman ay hawak ang mga maliit na kamay ng kambal habang nakatingin ng malambing sa kanilang mga mata. Sa paligid maririnig nga ang malalambing na himig ng lulabay na inaawit nga ni Faye. Ang bawat himig na pag-awit ni Faye ay may kasamang marahang aplos sa buhok ng kanyang mga anak habang hinahanda nga sila para sa pagtulog. At kapag gabi na at madilim, huwag kayong mag-alala. Nandito ako palagi para sa inyo. Pag-awat nga ni Faye. Tahimik na bumabalot nga ang pagpapakanta ni Faye sa kwarto. Tila ba humihimbing na nga rin si Andre at Ashton. Nang tuluyan na nga makaramdam ng antok ang kambal, unti-unti na nga rin bumabalot sa kanilang mga mata ang antok. Dahan-dahang itinaas ni Faye ang kumot ng kambal na nakapikit na. Mahal na mahal ko kayo, Andre and Ashton. Kayo ang nagbibigay liwanag sa buhay ko, bulong nga ni Faye. Sa kabilang banda, habang naguhugas nga ng pinggan si Ivan, sa kusina ay pumasok naman roon si William na magtitimpla nga ng kape para malabanan nga ang antok dahil sa tatapusin pa nga niya. Ang saya-saya mo siguro, nakakuha ka ng pamilya na aalagaan at mamahalin mo. Biglang sabi nga ni Ivan na naghuhugas lang. Tumawa naman ang kaunti si William. Bakit? Nainggit ka ba at nagsiselos? Humanap ka rin ng sayo. Baka nakakalimutan mo na sa akin sila nang galing at ako ang dapat na makasama nila. Sa akin sila dapat masaya ngayon. Palaban naman na sabi ni Ivan. Pero tumawa lang si William. Matapos magtimpla ng kape, ay hinila nga ni William ang bakanting upuan at umupo roon dahil interesado nga siya sa mga sasabihin ni Ivan. Sa'yo na nga nang galing, pero pinakawalan mo naman. Saka, umaasa ka ba talaga? Nababalik sila sa'yo? Saksi ako sa mga pinagdaanan ni Faye. 3 taon na magkarelasyon kami pero 7 taon na kaming magkakilala. Sabi nga ni William, kahit ano pa ang sabihin mo, gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang ulit ang pamilya ko. Saad naman ni Ivan, ang proud mo naman na sabihing pamilya mo sila. Hindi ko nga akalain na magpapakita ka ulit dahil sa haba ng panahon na dumaan, ngayon ka lang bumalik. Huli na Ivan, nasa realidad ka na at hindi ito telenovela na kahit 5 dekada pa ang babalikan ng taong iniwan mo, hindi ganun kadali sa realidad. Anong sinasabi mo? Sigurado ka bang nakuha mo na talaga ang loob ni Faye? Baka magising ka na lang sa katotohanan na naaawa lang siya sa'yo at nakokonsensya. Bilang pasasalamat at tinatanggap ka niya ngayon, pero babalik din siya sa akin. Ngumisi naman si William nang nilingon nga siya ni Ivan. Hindi lahat ay aayon sa gusto mo, Ivan. Wala naman akong problema sa'yo dahil totoo naman na may karapatan ka, pero sa mga bata wala kay Faye. Kung gusto mong mabawi ang sinasabi mong pamilya, bawiin mo. Wala naman akong kinuha sa'yo Binuo ko lang at sinira mo. Malaki rin naman ang tiwala ko kay Faye, lalo na sa mga bata. Tumayo si William at mula sa pagkakaupo habang nanatili naman ang tingin ni Ivan sa kanya. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi kita pipigilan. Basta't wag na wag mo lang silang ipapahamak dahil hindi ako magdadalawang isip na ilaban sila at parisahang ilayo sa'yo. Dagdag nga ni William, saka tumalikod at lumabas na nga sa kusina. Naiwan naman si Ivan na may galit sa mukha at binalik ang atensyon sa paghuhugas ng pinggan. Kinaumagahan maagang gumising nga si Faye para magluto ulit ng tanghalian. Nagpumilit naman si Ivan na tulungan siya kaya wala na nga siyang nagawa kundi ang hayaan nga ito. Good morning, Mommy! Masayang bati nga ni Andre. Wow, ang fresh naman ng anak ko. Pinaliguan ka ba ni Daddy William mo? Tanong nga ni Faye. Opo, Mommy. Masayang sagot naman ni Andre. Good morning, Mommy, Daddy. Masayang bati naman ni Ashton
Nang makapasok na nga sa kusina kasama si William. "Good morning anak." Bati rin naman pabalik ni Ivan. Pansin naman ni Faye ang pag-iwas nga ng tingin ni Andre kay Ivan na siyang ipinagtaka niya. Pero hindi na nga niya muna yon pinansin dahil iba pa naman mag-isip si Andre. Mas matured na nga ito kaysa kay Ashton. Kumain na nga ng agahan ng lahat. Pagkatapos ay hinatid naman ni William ang kambal sa bahay ng kaklase nila kung saan nga ito madalas naglalaro at malapit lang din ito sa bahay nila Faye ngayon. Matapos asikasuhin nga ang kusina, lumabas nga si Faye at tinungo ang swimming pool. Kaya nang inaasahan, marumi nga ito kaya hinanap nga niya si Ivan para palinisin nga dito. Napunta naman siya sa gilid ng bahay kung saan may garden at maraming bulaklak. Nakita agad ng mata niya ang busy na si Ivan na nagtitiligan ng mga bulaklak. Ayos na sana, pero napasimangot nga siya nang makitang nakahubad nga ito at walang saplot ang pang-itaas. Nag-abot naman ang tingin nila. "Nandyan ka pala, anong kailangan mo?" Tanong nga ni Ivan sa kabinaba na nga ang hawak niyang pandilig at lumapit kay Faye. "Bilisan mo dyan, at ang swimming pool naman ang susunod mong lilinisin." "Nagmumukha na akong empleyado dito ah. Hindi ka ba naawa sa akin? Mas maawa pa siguro ako sa aso na palaboy-laboy sa kalsada." Umiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Ivan at naging dismayado. "Sa tingin mo ba ay madadala mo ako sa pahubad-hubad mo?" Tanong nga ni Faye saka umupo nga sa bakanteng bench kung saan makikita sa harap ang naggagandahang bulaklak. "Eh bakit? Nadala ka nga noon, diba?" Kinilabutan naman si Faye sa sinabi ni Ivan. "Tigilan mo nga ako, Ivan. Unti-unti ko nang natatanggap ang katangahan mo kaya wag mo kong galitin ulit at baka mabugbog pa kita." "Grabe ka namang magsalita. Hindi ka naman ganyan sa akin nun ah. Dala na ito ng lahat-lahat ng hinanakit na naranasan ko sa buhay ko, Ivan. Hindi kaya naging madali sa akin ang lahat, pero mas hindi naging madali ang pagdadala ko ng mabigat sa puso ko." Hindi naman nakapagsalita si Ivan. Wala nga siyang masabi hanggang sa katahimikan na nga lamang ang namayani sa paligid. "Alam kong kasalanan ko talaga lahat at napakarami kong atraso sa iyo pero Faye, please, bigyan mo lang ako ng ikalawang pagkakataon. Babawi ako. Gagawin ko talaga lahat-lahat para maayos tayong dalawa." Tinignan naman ni Faye si Ivan at ngumiti ng mapait. Masyado nang malaki ang nasira, Ivan. At masyado na ring malaki ang bagong nabuo. Natabunan na yung kalawang pagkakataon na sinasabi mo at hindi na ito mahuhukay pa. Hindi ko na rin naman kailangan ng pagkakataon na sinasabi mo dahil mas kailangan yan ng mga anak mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ka ba na mahal mo na talaga si William? Baka naman naaawa ka lang o kaya nakokonsensya dahil sa mga naibigay o naitulong sa'yo. Dati ko na rin niyang natanong sa sarili ko. Pero, basta, hindi pa rin ako titigil at susuko, Faye. Tumayo naman si Faye. Alam ko naman yun. Hindi ka madaling sumuko ngayon. Pero sana, ang ginawa mo noon. Pero yan sana ang ginawa mo noon. At baka mabigyan tayo ng pagkakataon. Wala na. Huli na. Naglakad nga si Faye paalis ng garden at naiwan naman si Ivan na nakatayo roon at nasasaktan sa mga salita ni Faye. Sa isip nga ni Ivan ay susubok pa rin siya kahit na anuman ang mangyari. Mabilis na lumipas ang mga araw, oras, linggo hanggang sa naging buwan. Naging maayos naman ang pagsasamahan ng mga tao sa bahay nga ni Faye at kontento na nga rin siya sa anumang meron sila. Busy na busy nga si Faye sa pagpipirma ng mga dokumento sa restaurant. Naka-duty siya ngayon sa opisina niya sa restaurant habang si William ay nasa kumpanya rin. Naiwan naman si Ivan sa kambal dahil pinagkatiwalaan na nga niya ito na magbantay sa kambal. Uuwi na rin naman ang mama niya ngayong araw kaya ayos lang. Makalipas nga ilang oras, malapit na nga rin na matapos si Faye nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niya naman itong kinuha at kahit hindi nakarehistro ay sinagot pa rin niya ito dahil baka importante. "Hello?" Bungad nga ni Faye. "Hello, si Miss Faye Mercedes ba ito? Gusto ko lang ipaalam na naaksidente ang magama mo."
Nasa Cecilia Hospital sila ngayon at kailangan yung pumunta kaagad. Agad namang nabitawan nga ni Faye ang cellphone niya. Mabilis nga siyang tumakbo palabas ng opisina at tinungo ang parking lot kung nasan ang kotse niya. Mabuti na lang at nasa bulsa nga niya ang susi kaya napaandar niya ang kotse niya na nanginginig nga ang kamay. Halo-halong nararamdaman nga ni Faye at hindi mapakali nga ang isip niya. Aksidente? Paano aksidente? Nasa bahay lang ang mga bata kasama si Faye. Walang sinabi nga si Ivan na aalis sila kaya naman namuo ang galit muli ni Faye kay Ivan. Mabilis nga siyang nakarating sa ospital na may mabigat na balikat dahil wala nga siyang kaalam-alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Panay naman ang dasal niya sa sarili na sana maayos lang ang lagay ng kambal niya. "Mommy!" Sigaw nga ni Andre habang tumatakbo sa hallway palapit kay Faye. Nabuhaya naman kahit kaunti ang puso ni Faye nang salubungin nga niya ng yakap ang anak. Naiiyak siya. Sa saya dahil ayos ito. "Mommy, si Ashton!" Umiiyak nga na sabi ni Andre. Namuo kaagad ang luha sa mga mata ni Faye at sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. "Nasaan si Ashton? Anong ginawa mo sa mga anak ko? Paano kayo na-aksidente?" Galit na nga tanong ni Faye kay Ivan na nasa likuran lang ni Andre. "I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Nawala ng brake ang nakabangga namin at hindi ko kaagad naiwasan. Si Ashton, siya ang napuruhan." Umiiyak nga na sabi ni Ivan. Para namang sinasaksak ang puso ni Faye sa narinig niyang sinabi ni Ivan. "Walang yaka? Sinabi ko na sa'yo na ayusin mong pag-aalaga sa mga anak ko, di ba? Binilin ko sila sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Binigyan kita ng pagkakataon sa kanila pero anong ginawa mo?" Sigaw nga ni Faye habang pinagsasampal nga si Ivan. Hinayaan naman siya ni Ivan dahil sinisisi rin ni Ivan ang sarili niya sa nangyari. Mommy, tama na po. Kami po ang nangulit kay Daddy na mamasyal po sa labas. Huwag niyo na po siyang sisihin. Awat naman ni Andre. Makalipas ang ilang sandali, tumating din si William na siyang nagpakalma kay Faye. "Kayo ba ang mga magulang ni Ashton?" Walang problema sa x-ray result niya pero nasugatan kasi siya ng malalim at kailangan niyang masalina ng dugo. Seryosong sabi nga ng doktor. Mabilis naman na nagpresenta si Ivan kaya dinala agad siya ng doktor sa kwarto kung saan kukunan nga ng dugo. Hindi naman mapakali si Faye pero dahil sa pananatili ni William sa tabi niya, kay Andre ay napapanatag naman kahit konti ang loob ni Faye. "Mommy, alam ko pong hindi niyo masyadong gusto si Daddy pero ginawa po talaga niya ang lahat para mailigtas kami ni Ashton sa aksidente. Sorry po, kasalanan po namin kung bakit kami umalis sa bahay." Umiiyak nga na sabi ni Andre. Tumango-tango naman si Faye at pinilit na wag umiyak para hindi rin umiyak ang anak niya. Lumipas ang ilang oras, natapos din si Ivan pero malayo nga siyang naghihintay sa gawin ni na Faye. Matapos sabihin ng doktor na pwede nang makita si Ashton sa kwarto nito, mabilis naman na pumasok si Faye sa loob. Agad niyang nilapitan nga ang anak at hinawakan ang kamay nito. Makikita ang ilang galos nito. May galos din kaunti si Andre at marami-rami ding galos si Ivan. Ayos na ang vitals niya. Hihintayin na lang natin ang paggising niya dahil naging successful din naman ang blood transfusion na ginawa kanina. Kailangan munang magpahinga ni Ivan at ni Andre dahil sa mga galos na natamo nila. Sabi nga ng doktor, "Ayos lang ako, Dok. Ako na ang bahala sa sarili ko, maraming salamat." Pagpapasalamat ka ni Ivan. Nagpaalam na nga ang doktor at umalis na nga rin sa kwarto. 2 ang hospital bed sa kwarto kaya pinaupo nga ni William si Ivan at Andre doon. "Mommy, magiging maayos din si Ashton. Galit ka pa po ba kay Daddy?" Tanong nga ni Andre. Nilingon naman ni Faye ang anak at ngumiti ng mapait. "Ikaw ba? Galit ka ba sa daddy mo?" Pabalik na tanong nga ni Faye. Nakukonsensya nga siya sa inastan niya kanina dahil basta-basta na nga lamang siyang nagpadala sa emosyon niya lalo na sa harap pa nga ng anak niya. Ngayong alam na nga niya ang buong nangyari ay humupa naman ang galit kay Ivan. Hindi naman ako galit kay Daddy. Nagtatampo lang dahil napapansin ko na palagi kang nagagalit sa kanya.
Ayaw ko na nagagalit at nalulungkot ka, Mommy. Sagot nga ni Andre sa tanong nga ni Faye. Ngumiti naman si Faye at tumango-tango. Hindi rin ako galit sa daddy mo, anak. Masaya ako dahil ligtas kayo at ligtas na rin ang kapatid mo. May lambing na sabi nga ni Faye. Nilapitan naman siya ni Andre at niyakap ng mahigpit. Niyakap din ni Faye pabalik ang anak. Tinignan ni Faye ang kinaroroonan ni Ivan at nakitang nakatingin nga ito sa kanya. Halata sa mukha nito ang panghihina at pagod pero dahan-dahan pa rin itong ngumiti sa kanya. Nanatili nga sila sa kwarto ng ilang oras hanggang sa tuluyan na nga rin na gumising nga si Ashton. Masayang-masaya nga si Faye na maayos na ang anak. Masaya ang lahat. Kanina ka pa rito? Pwede ka namang magpahinga sa loob, sabi nga ni William kay Ivan na nakaupo sa upuan sa labas ng kwarto sa may hallway. Tinabihan niya ng upo si Ivan. Ayos lang. Umaayos na naman ang pakiramdam ko eh. Tanging sabi na nga lamang ni Ivan. Huwag mo nang alalahanin ng mga sinabi ni Faye. Nadala lang siya sa emosyon niya. Kahit sino naman, di ba? Alam ko, at deserve ko rin naman yon sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Naging makasarili ako at tama siya. Sinira ko ang buhay niya dati. Hindi naman natin mapipili ang mga mangyayari sa atin. Kailangan lang natin na tanggapin ano man ang dumating at magpatuloy. Saad pa nga ni William. Ayokong sumuko, pero paano naman ako lalaban kung ang mismong ilalaban ko ay matagal nang sumuko? Hindi ka naman sinukuan ng mga anak mo eh. Ramdam kong mahal ka nila at tanggap bilang tunay nilang daddy. Hindi nakapagsalita si Ivan at katahimikan nga ang namayani sa pagitan nga nilang dalawa. Lumabas nga si Faye sa kwarto at lumapit nga kay Ivan. Kausapin mo muna ang mga anak mo sa loob, sabi nga ni Faye kay Ivan. Hindi naman nagsalita pa nga si Ivan at tumayo na nga lamang saka pumasok sa loob ng kwarto. Tumabi naman si Faye kay William. Ayos ka na ba? Tanong nga ni William. Tumango naman si Faye at ngumiti. Alam mo namang palagi akong ayos, basta't maayos din ang mga anak ko. Sa loob ng kwarto ng ospital, kung nasan nga ang kambal, magkatabi namang nakaupo sina Andre at Ashton habang si Ivan ay nakaupo sa upuan sa gilid ni Ashton. Ayos na ba ang pakiramdam mo, anak? May kailangan ka ba? Anong gusto mo? May lambing na tanong nga ni Ivan. Ayos na po ako, Daddy. May ngiting sabi naman ni Ashton. Hindi po ba kayo galit sa amin dahil may ibang daddy kami, Daddy? Hindi ka pa po ba galit sa akin kasi mas pipiliin ko si Daddy William kesa sa'yo? Biglang tanong naman ni Andre. Bakas naman ang lungkot sa mukha ni Ivan dahil sa tanong nga ng anak. Masakit sa kanya, pero kahit saang anggulo tignan, kasalanan naman talaga niya. Lumaki ang mga anak niya, nawala siya sa tabi at naroon si William para gampanan ang pagiging wala niya. Hindi niya rin masisisi si Faye na hindi nito inamin sa kanya na may anak sila dahil sa nagawa niyang pag-iwan nga dito dati. Ang napakasakit lang isipin, mukhang wala na talagang tsansa na mabuo ang pamilya nila na siya rin namang sumira sa simula. Hindi ako galit sa inyong mga anak. Masaya pa nga ako dahil may isang daddy kayo na nanatili sa tabi niyo nung mga panahon na wala ako. Masaya ako na nakabangon ang mommy niyo. Masaya ako na sa kabila ng nangyari ay nabigyan pa rin ako ng pagkakataon na makita at makilala kayo. Malapit lang si Ivan kay Ashton, kaya naman nahawakan nga ni Ashton ang pisngi niya. Masaya rin po kami dahil nakilala ka na naman namin sa wakas, Daddy. Alam namin na gagawin po ni Mami ang lahat para maging masaya kami, pero mas gagawin naman namin ang lahat para maging masaya siya. May ngiting sabi nga ni Ashton. Dahan-dahan namang tumulo ang luha sa mga mata ni Ivan dahil sa narinig niya sa anak. Napayuko siya at napahagulgol dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya sa dibdib niya na hindi nga niya maipaliwanag. Kung nasasaktan siya ngayon, alam niyang mas masakit ang naranasan niya ni Faye noon. Gusto lang namin na makasama ka at makalaro palagi, Daddy. Pero mas gusto namin kasama si Mommy ngayon.
Lalo na't matagal po siyang nawalay sa amin dahil nagtrabaho siya sa abroad para sa amin ni Ashton. Sabi naman ni Andre. Tumango-tango naman si Ivan at pinigilan ng sarili na mas umiyak pa sa harap ng mga anak. Alam ko mga anak, naiintindihan ko, huwag kayong mag-alala, mahal na mahal ko kayo. Kahit anong mangyari, ipangako niyo sa akin na papasayahin niyo ang mami niyo at huwag niyo siyang iiwan kahit anuman ang mangyari. Sabay naman na tumango ang dalawa. Aalis ka po ba, Daddy? Tanong nga ni Ashton. Hinawakan naman ni Ivan ang kamay ng dalawa at ngumiti ng mapait. Ayoko pero kailangan. Kailangan kong umalis para may pagpatuloy ninyo ang pagbuo ng pamilya nyo. Aalis ako pero sa pagkakataong to, pinapangako ko na babalik ako at magkikita ulit tayo. Nagsimula namang umiyak ang kambal, pero kalaunan ay naintindihan nga rin nila ang ibig ipahiwatig ng daddy nila. Sa puso ng kambal, masaya sila na makilala at makasama nga ang tunay nilang daddy sa kaunting panahon. Kahit umalis ito, ay pinapangako rin naman na hahanapin nga nila ang daddy nila kahit saan pa nga ito magpunta. Matapos ang pag-uusap ng kambal, ay nagpaalam naman si Ivan kina Faye at William na kakain muna siya sa labas dahil nagugutom nga siya kanina pa. Hindi naman siya pinigilan ng dalawa at hinayaan nga sa gusto niya. Sa pagalis nga ni Ivan, hindi na siya bumalik. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa naging taon. Bakit ba kasi dito mo pa naisipang bumili? Marami namang grocery store na mabibilhan ng kailangan ni Lola Gina eh. Reklamo nga ni Ashton. Tumahimik ka nga, andito na nga ang suki niya at presko rin ang mga tinda rito. Sabi nga naman ni Andre, presko ang tinda pero ang paligid, hindi. Nagsisiksikan tapos ang dami pang tao. Alam mo, kalalaki mong tao tapos napaka-arte mo. Tulungan mo na lang kaya ako mamili. Sad nga ni Andre na may inis. Kanina pa kasi angal ng angal nga si Ashton sa pamimili nga nila sa palengke. Inutusan kasi sila ng lola nila na mamili nga dahil malalaki naman na raw sila at kaya na ngang mamalengke. Parehas na ilang taon na nga ang dalawa at kasalukuyang nasa kolehiyo. Ano ba, Ashton? Bakit ka ba nangangalabit? Inis na sambit nga ni Andre. Nakikita mo bang nakikita ko? Tanong nga ni Ashton. Tinignan naman ni Andre. Ang tinitignan nga ni Ashton. Hindi ba't kamukha niya si Daddy? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashton. Baka namamalikmata ka lang. Tanong pa nga nito. Nagsimula namang maglakad si Ashton para lapitan ang sinasabi nga niyang kamukha ng daddy niya. Ashton, sandali. Hintayin mo naman ako. Pasigaw na sabi nga ni Andre na humahabol nga kay Ashton sa maraming tao. Daddy, kargahin mo ako. Sabi nga ng batang babae sa isang lalaki na nilipitan nga ni Ashton. Kinarga naman ng lalaki ang bata at napatingin kay Ashton. Dad, kamukha mo ang daddy ko. Bulong nga ni Ashton sa kaharap niya. Isang ngiti naman ang pinakawalan ni Ivan. Long time no see anak. Nagkita ulit tayo. May ngiting sabi nga ni Ivan. Binaba nga niya ang karga niyang bata at niyakap nga si Ashton. Mangiyak-ngiyak namang niyakap ni Ashton pabalik si Ivan. Andre, tawag naman ni Ivan sa pangalan nga ng isa sa mga kambal. Lumapit si Andre at niyakap pareho si Ashton. At ang taong matagal na nga nilang hinihintay bumalik. Kamusta kayo? Ang laki niyo na. Masayang sabi ni Ivan, saka kumawala sa pagkakayakap sa dalawa. Sino sila, Daddy? Tanong naman ng batang babae. Sila? Sila ang kinakwento ko sa'yo. Sila ang mga kuya mo. Si Kuya Andre at Kuya Ashton. Kapatid mo sila. Huwag ka matakot sa amin. Mabait kaming kuya. Gusto mo ba ng laruan? Sabi pa nga ni Ashton. Nagpa siya nga silang magkwentuhan muna sa park. At doon nga in-explain ng lalaki na anak nga ng kanyang kapatid ang bata. Pero nang pinanganak nga ito ay namatay nga ang kanyang kapatid kaya inampun na nga niyang bata. Pero gusto daw nito na sana ituring nga siya
na parang isang tunay na kapatid na sinang-ayunan naman ng kambal. Nang biglang tanong nga sa kanila ni Ivan, "Kamusta na pala ang mommy niyo?" Nagkatinginan nga muna ang kambal. Ayun po. Matagal na rin silang hiwalay ni Tito William. Ito kasing si Tito William, bigla na lang nagbago eh. Tapos, may nalaman po kami tungkol sa kanya. Kami pa pong nakasaksi mismo. Nakita po namin siya na may kasamang ibang babae. Kami po mismo yung nagsabi kay mommy. Hanggang sa, umamin na rin po si Tito William at naghiwalay sila. Kung alam lang po sana namin na magbabago siya, sana hindi po namin hinayaan umalis ka. Napangiti naman ang lalaki sabay sabi nga nito, pero ganoon naman talaga sa totoong buhay. Sa realidad, kailangan maghiwalay ng dalawang puso. At kung sila talaga para sa isa't isa, muli silang pagtatagpuin. Ang para sa'yo, para sa'yo. Napangiti naman ang kambal sabay sabi nga ng mga to, "Wow, ikaw ba yan, Dad? Parang hindi ikaw yung kilala namin na dad namin ah. Ang kilala naming ama namin gagawin ng lahat para makuha ang gusto. Pero ngayon, mukhang mas nag-matured ka na po." Sad nga ng kanyang mga anak. Napatawa na nga lamang ng bahagya si Ivan. Dahil totoo nga, na malaki ang pinagbago niya simula nang magkahiwalay muli sila ng babae. Simula nang akala nga nito ay wala na nga silang pag-asang dalawa. Hanggang nga ngayong araw, na nalaman nga nito na nagkahiwalay nga sina William at Faye. Hindi naman sa gusto niya ang nangyari. Nag-aalala siya dahil paniguradong nasaktan si Faye. Dahil nakita nga nito kung paano pinagkatiwalaan ni Faye si William. To the point na hindi nga niya pinili si Ivan. Oo, nasaktan si Ivan pero natutunan niya kasi pagdating sa love, kailangan matutunan din natin na mag-let go para maibigay kung ano talagang nakakapagpasaya sa taong mahal natin. Naniniwala na nga siya sa kantang may lyrics na, "You only know you love her when you let her go." Pero ngayon, tila nabigyan nga ng pag-asa ang lalaki. Nabigyan ng pag-asa na muli ngang magkaroon ng puwang sa puso ni Faye. Ang tanong, kaya niya kayang gawin ulit o mabuo ang kanilang pamilya? Pero tila tadhana na nga talaga ang naglalapit sa kanila dahil nga sa birthday nga ng kanilang mga anak. Inimbitahan nga siya ng mga kambal. "Dad, kailangan mo pong pumunta sa birthday namin ha. Hindi ka pwedeng mawala doon. Ang tagal mo pong nawala. Namiss ka po namin ng sobra. Huwag po kayong mag-alala kay mommy. Kami na pong bahala sa kanya." Sigurado ba kayo dito? Hawak-hawak nga ng lalaking invitation. "Oo naman po, Dad. Promise, walang mangyayaring masama. Malay mo ito lang pagkakataon mo para muling makaporma kay mommy." Pagbibiro pa nga ng isa sa mga kambal. "Kayo talaga. Ilang taon din kaming hindi nagkita. Malamang marami pa akong kailangan patunayan sa kanya." "Pero Dad, hindi na po kayo bumabata. Nagkakaedad na po kayo. Kaya kailangan niyo naman pong bigyan ng pagkakataon ng sarili niyo na muling magmahal. Si Mami nga po panay trabaho pa rin sa business niya. Hindi na nga po nagpapahinga Sinabi nga namin dati na humanap na siya ng bagong love life pero ayaw naman niya. Hindi nga po namin alam kung sino ba talagang iniintay niya. Si Tito William o kayo, Dad? Alam mo, Dad, malakas talaga yung kutob namin Kailangan mo nang muling kumilos." Panunuyam nga ng kanyang mga anak. Kaya naman nung mismong birthday nga ng kambal, nasurpresa nga si Faye ng araw na yun dahil nakita nga niya muli si Ivan. "Ivan? Anong ginagawa mo dito? Hindi nabanggit ng kambal na pupunta ka." "Well, you look nice Hindi ka na katulad ng dati, na parang may pagkaisip bata." Natawa na nga lamang silang dalawa sa sinabi nga ni Faye
Hanggang ngayon taklesa o prangka pa rin ito pagdating sa kanya. Pero yun naman talaga ang isa sa mga nagustuhan nga ng lalaki kay Faye. Palaban ito, alam ang gusto niya, alam protektahan ang sarili niya, at alam nito kung paano nga i-handle ang mga bagay-bagay. Kaya nga naging mabuting single mom nga siya sa kanilang anak. Sa dami ng napagdaanan nila, napalaki niya ng matino ang kambal, na ngayon nga ay medyo nagmamature na nga rin. Sobrang saya nga ng lalaki. Balita ko, wala na raw kayo ni William. Tila napangiti naman ang babae. Oo, hayaan mo na yun. Basta ang mahalaga, pinagkatiwalaan ko siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon, pero sinira niya yon. Well, hindi ko nakasalanan pa yon. Matapang nasaad nga ni Faye. Saglit namang natigilan nga si Ivan. Pero sa wakas naglakas loob na nga rin ito. So, paano ba yan? Bibigyan mo na ba ulit ako ng chance? Napakunot noo nga si Faye. Chance? Anong ibig mong sabihin? Wala ka pa rin nagiging nobya? Ganun ba ako kaganda? Para hintayin mo ng ganun, katagal? Tanong pa nga nito. Ngumiti naman ang lalaki. Well, sabihin na nating maganda ka. Pero huwag kang feeling Hindi naman masyado. Talagang ikaw lang talaga ang laman nito. Sabay turo nga ni Ivan sa kanyang dibdib. Napangiti nga ng bahagya ang babae at tila kinilig nga muli after long years ng paghihintay nga. Hindi naman talaga nito alam kung bakit parang hindi siya naghahanap muli ng iba simula nang magkahiwalay nga sila ni William. Pero ngayon alam na nga niya ang sagot dahil may hinihintay rin talaga ang kanyang puso. Naalala nga niya kung paano nag-effort dati si Ivan. Pero dahil andyan si William, ayaw naman niyang makasakit ng ibang lalaking ang akala nga niya ay totoo ang pinapakita sa kanila at totoo ang pagmamahal sa kanya. Pero hindi naman pala. Nag-uusap nga ang dalawa at nagkakangitian nga at nag-aasaran nang biglang, ay, si Mama at Dad, mukhang may muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Nakakaloko pa ngang napakanta ang isa sa mga kambal. Napatawa na nga lamang ang dalawa. Tignan natin, sabay sabi nga ni Faye. Nagkasiyahan nga sila nung gabing yun para i-celebrate nga ang birthday ng kambal. Nagkwentuhan, nagtawanan, nag-asaran at tila ba walang nangyaring masasakit sa nakaraan. Tila ito na nga ang tamang pagkakataon para muli nga silang mabuo, para muli nga silang magsimula ulit. At yun na nga ang nangyari. After long months na pinatunayan nga ni Ivan na talagang nagbago na nga siya, nag-matured na siya at mas alam na nga niya ngayon kung ano ang gusto niya. Sa wakas, nakuha na nga rin niya ang matamis na oo ni Faye. Walang mapagsidla naman ang saya ng kanilang mga anak. Ganon din si Ivan sa naging desisyon nga ni Faye. Pero para kay Faye, worth it naman ang lahat ng paghihintay. Dahil nakita nga niya kung gaano ka-sincere si Ivan. Nakita nga niya na kahit gaano pa katagal silang napaghiwalay, muli silang nagtagpo at napatunayan nga ni Ivan na totoong mahal niya ito. Totoo nga siguro ang kasabihang love is sweeter the second time around. Kaya ngayon hindi na talaga nila sasayangin pa ang pagbabalikan nila. Makalipas nga lamang ang 6 na buwan mula nang maging sila. Will you marry me? Wala na akong ibang nakikita pang ibang babae na makakasama ko sa panghabang buhay. Ikaw lang yun. Ikaw lang, Faye, dahil mahal na mahal kita. Masuyong saad nga ni Ivan habang nasa rooftop nga sila na inorganize nga niya katulong nga ang kanilang mga kambal na anak. Maluha-luha pa nga si Faye nang makita nga ang engagement party na yon. Dahil never niyang imagine na mangyayari pa nga yun sa kanya. Oo, dati naiisip nga niya
na maaari silang ikasal ni William, pero parang hindi nga siya ganito kasaya at ka-excited. Excited na kasi siya na makasama ng panghabang buhay si Ivan. Paano ba naman kasi hindi nga naging madali ang kanilang love story, pero kahit na ganoon, sila pa rin hanggang sa huli. Because love conquers all. Makalipas nga ang 1 taon, pagkatapos nga nilang maayos lahat-lahat ng kakailanganin sa kanilang wedding, ikinasal na nga rin sila sa isang simbahan. Intimate wedding lamang yun, pero puno ng pagmamahal at sinseridad. Sa bawat seremonya, nagkakatitigan at nagkakangitian nga ang dalawa, hanggang i-anunsyo na nga ng pare na officialing mag-asawa na nga sila. At nabuo na nga ng tuluyan ang kanilang pamilya. At naging sentro nga ng kanilang pamilya ang Panginoon na naging gabay nga nila sa kanilang buhay sa kabila nga ng mga pagsubok. Mahal na mahal kita, Faye. Napangiti nga ang lalaki sabay pinunasan nga ang lumuluhang si Faye. Mahal na mahal din kita, Ivan. At tayo na talaga hanggang sa huli. At siniil nga siya ng halik ni Ivan. Nagpalakpakan naman ng mga bisita, lalong-lalo na ang kanilang 2 anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Ivan at Faye. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Cecilia Alvior, Rosemary Palaganas, Geraldine De Jesus, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Neva Fardo, Augusto Sarafanan, Ning Rafanan, Vanessa, Chu, Clarence, Emily Borac, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Chisa Dehino, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.